Ngayon, ito si Erwin Tulfo, isang taon pa lang, pagpasok mo, putang ina, siga ka na kagad sa Senado. Pwede ba naman yun? Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Neophyte ka na senator, tapos magkakaroon ka ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi ka nilagay dyan sa Senate Blue Ribbon Committee because you deserve it. Hindi ka nilagay dyan sa Senate Blue Ribbon Committee ng mga kasamahan mo because magaling ka. No, nilagay ka nila dyan kasi tanga ka. Nilagay ka nila dyan kasi bobo ka. Ikaw yung pinakawalang experience sa inyo. So, madali ka nilang mamamanduhan. O, plausible deniability. Ikaw ang gagawa noong mga katarantaduhan na sila yung mag-uutos sa'yo. O, ikaw ngayon ang masisira. Ikaw ngayon ang madidimanda kung meron man. O, yung mga nag-uutos sa'yo, safe sila. Ganon sila katatalino na mga senador. Ikaw, bobo ka. Inilagay ka dyan, tapos papagawin ka nila ng illegal. Tingnan mo yung ginawa nila dito kay Torre. Sandamukal ang kaso ni Torre ngayon. Dahil sa mga ginawa niyang illegal na inutos sa kanya ng mga amo niya, may papasa niya ba yung kaso niya doon sa mga amo niya na nag-utos sa kanya? Hindi. Kasi siya ang gumawa ng krimen eh. O katulad din dyan. Gagawa ka ng mga kabulastugan dyan. Magkakaroon ng mga baboyan, mag-aano ka, magko-contempt ka ng mga kung sino-sino. O lahat yun, pagsisisihan mo balang araw kapag wala ka na yung grave abuse of discretion. O sigurado ako, yun ang ipagagawa nila sa iyo kaya ka nilagay diyan. Di ka nilagay diyan because you're competent, because you're very good, because you're intelligent. No. Nilagay ka nila diyan because you are the most stupid na pwede nilang hilot-hilutin. Parang si Win Gatchalian din. Nilagay nila diyan si Win Gatchalian as pro tempore o gusto nila maging Senate President para may gagawa ng mga katarantaduhan nila. Tingnan mo si Tito Soto, nag-Senate President siya. Siya mismo ang gumagawa ng katarantaduhan. O, di galit na galit yung tao sa kanya. Yung pinaghirapan niya na minahal siya ng taong bayan for a very long time na siyang senador, nasira lang dahil naging Senate President siya. Why? Kasi siya mismo ang gumagawa. Now, nilagay nila dyan si Win Gatchalian kasi yan yung pinakamadaling bulahin. Yan yung may pangarap, pinakatanga. So, nilagay nila dyan. Tapos, si Win Gatchalian ba magdi-decide? Hindi. Maraming mga puppet lang siya. Si Lacson at saka si Tito Soto nandito sa likod niya, magbibigay sa kanya instruction, gagawin lang niya yon. Sino ngayon ang pagagalitan ng tao? Si Lacson ba at saka si Tito Soto? Hindi siya kasi siya yung Senate President eh. Kaya ngayon yung sinasabi ni Cayetano na, Win, lose ka dyan. Unang-una sa lahat, illegal yung pagkakalagay sa iyo dyan. Tapos, lahat ng iuutos mo dahil illegal yung pagkakalagay sa iyo dyan, illegal yan. Pag inutos mo yan, illegal yan dahil illegal yung posisyon mo. At alam ko naman na hindi ikaw ang gagawa ng mga desisyon na yun kung hindi yung dating Senate President tsaka yung chuwari-wap niya na si Ping Lacson. O lahat ng mga ipagagawa nila sa iyo, mga desisyon na didesisyonan mo, mga resolution na ipapasa mo, lahat yan, sila ang masusunod. Therefore, ikaw, ang mukha mo yun nandiyan, putya kita mo ngayon, tarantado lahat ng mga nasa gabinete ni Bongbong. Tingnan mo sino may negative 15 na trust rating. Si Bongbong kasi siya ang mukha eh. Oo, siya ang nakatayo doon bilang presidente. Pwede, tanong mo, sisi siya ng sisi sa iba. Wala akong kasalanan dyan. Ganun siya. Pero siya pa rin ang sinisisi ng tao kasi siya ay nandoon eh. So regardless, kahit anong deny mo, may control ng presidente yung mga committees diyan sa Congress, lalong-lalo na yung committee ni Zaldico. Yung committee ni Zaldico na appropriations, sigurado yan meron. Ngayon, kung hindi si Bongbong ang nagmamando doon, ibang tao, may sisisi ba ni Bongbong yun sa asawa niya? May sisisi ba ni Bongbong yun kay Bersamin? O kay Lagdameo? Hindi niya maisisisi yun. Why? Kasi siya ang may-ari nung posisyon, sa kanya ang sisi. Ganyan din ang gagawin sa'yo, Tulfo. Oo, hindi ka nilagay dyan dahil magaling ka. Nilagay ka dyan dahil tanga ka. Ikaw din, Win Gatchalian. Nilagay ka dyan dahil mahina ka. Nilagay ka dyan kasi makikinig ka. Alam nila na susunod ka sa lahat ng iuutos nila sa'yo. So kapag sumabla yung inutos nila sa'yo, ikaw ang masisira, hindi sila. Tanga. Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think, under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years, plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan, nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng... Lakas ha, 5? Tangina, ilan ng titi mo? 10? 5 babae? Putang ina, ano ka, kabayo? Ganun ka kalakas? Siyang ina niyan. Believe ako sa iyo ha. Putya, talagang endorser kayo ng Robas. Ginawa niyo yatang Parmaton yung Robas ha. Ginawa niyo yung mani. Robas, iniinom lang yan kapag makikipaglabing-labing ka. Hindi yan iniinom umaga, tanghali, gabi. Baka naman ginawa niyo ng maintenance
Baka ginawa nyo ng maintenance yung robas na yan, kaya putang ina, hindi na lumalambot yan. Ang 5 babae, putang ina, ano ka, Panginoon? Kung yung 5 babae na yun, nagustuhan niya lahat, putya, pasok kayo. Kung yung sa 5 babae na yun, 3 lang yung nagustuhan niya, 3 pasok, putya ina, anong ginagawa nyo sa loob? Nagtutong its kayo? Kailangan nyo ng 4? Ibang klase, ha? Alam mo, idol na kita, Erwin Tulfo. Imagine mo sa tanda mong yan, kumukuha ka pa ng 5 babae. Di ba kayo, sa bagay, sa edad mo yan eh. O sa edad mo na ganyan, ilang taong ka na? Magsi-60 ka na siguro eh, no? Putsang ina, sigurado ko yung mga asawa nyo, baka kulubot na yan, baka mga kutis betlog na yung mga pisngin yan. Kaya siguro ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Rapi Tulfo, di ko rin siya masisi. Ano yung tsura ng asawa niya, mukhang manok eh. Mga 45 days na manok. May palong na gano'n. Kaya putya, nang bababae sila, di umano eh. Walang hiya o 5. Ang galing mo ha. Anong vitamins mo? Paano nga ako niyan? Kasi ako virgin pa ako eh. Hindi ko alam kasi mga ganyang usapan eh. Tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At doon, Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung O, tandaan natin ha, ito 18 Marines lang ito. Yung tao ni Zaldico, 100 mahigit daw yan. Dapat nga daw ito 30 plus daw yan, pero ni-reduce lang nila ng 18. Kalma lang kayo dyan, ito lang muna tayo sa 18. So kung dyan sa 18 may 2 na instance, gaano karami yung instance doon sa 100 sa total of 100 plus na mga security ni Zaldico? So ito baka sabihin nyo, 2 beses lang naman nangyari. Hindi. Yung nandiyadyaan, 2 beses nilang hinatiran. Yung nandiyadyaan, paano yung wala dyan? Tsaka paano yung iba pang mga bugaw niya? Di ba? Tsaka sakit yan, sir. Alam mo, ang pagnanakaw, sakit yan eh. Hindi ka naman basta-basta magnanakaw dahil dahil walang dahilan para magnakaw. Kaya nagugutom ka, nagugutom pamilya mo, walang tamang dahilan para magnakaw ka. Ganun din itong pangbababae. Nasa 10 utos ng Diyos yan, huwag kang makikiapid, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang makikiapid. Putang inang yan. Sa 10 na lang yung utos. Sa 10 na lang yung utos, sinuway mo pa yung 2. Ang dali na sundin yung 10. Hindi ba? 10 lang yan, Ucha yan. Ang daling sundin yan. Mantakin mo yung 2 doon sa 10, pinakyaw mo pa. Alin pa kaya sa 10 utos ng Diyos ang pinakyaw mo? Ang pinitas mo? Hindi yun ibig sabihin inuutusan ka, ha? Yung 10 utos ng Diyos, hindi ibig sabihin mali yung pagkakaintindi mo dahil tanga ka eh. Hindi sinabi ng Diyos na utos ito para sundin mo. Hindi. Nakalagay doon, huwag. Ang inuutos niya sa'yo, huwag mong gawin. Ba't mo ginawa? Wala kang Diyos? Ha? niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Ikwento na lang ng Marin para... Siguro, kung sino na lang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yun. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi. Narinig kaya ito ni Erwin Tulfo, pupuntangin na siguro palagay ko, binuhusan nyo ng malamig na tubig. Well, ako naiintindihan ko yung mga asawa nila, kung may asawa sila, papayag na lang din eh. Bakit? Paldo eh. Paldo. O kita mo yung sinabi ng asawa ni General Torre. Si General Torre wala, pinaglaruan lang yan, ginamit-gamit lang siya. Ano sabi ng asawa niya? Okay lang, paldo naman. Di ba? Alam mo gagawin lang kasi ng mga yan. Nahuli, alis lang ako mamaya. Ito, bumili ka ng bag sa Shangri-La. Bumili ka ng mamahaling bag, alahas, lahat ng gusto mo, bilhin mo. Puta, huwag ka naman lalaki ha. Kasi ako lang dapat. Ikaw, sige, magpakasaya ka, magpunta ka sa ibang bansa. Kung gusto mo, lumabas ka. Bubusugin kita, pero huwag ka magrereklamo sa mga gagawin ko. Yun lang. Ganyan naman ginagawa nila. So, magagalit ba yung mga asawa nila? Walang magagawa yung mga asawa nila kasi nasa kapangyarihan na itong mga kupal na ito because regardless, maghiwalay man kayo, sa tandaan nyo na siguro pareho. Kung 60, magsi-60 na to, sigurado ikaw magsi-60 ka na rin. Kumbaga yung
araw mo, lumubog na, buwan na yun. Buwan na yun nandiyan, wala na. Kumbaga, paris ka na. Expired ka na. Oh, expired ka na. Lalaki, di naman na-expired dyan. Sabi nga nila, habang tumatanda, lalong sumasarap. Oh, kaya ikaw, syempre babae ka, yung biological time clock mo, ano ka na, medyo kulubot ka na, yung mga sagi-sagi na yan. Yung mga balat mo, di ba, saan-saan na napupunta, wala ka na magagawa, hindi ka na makakahanap ng bagets. Kasi mga bagets ngayon, choosy na din eh. So wala na. Siya, ano pa naman siya, yung kanyang bandila, laging nakatirik dahil nga ginawa niyang ginawa niyang vitamins yung robas eh. Kaya, wala magagawa. Yung asawa ni Rapi Tulfo, may magagawa pa ba? Kumakalat yung mga video ni Rapi Tulfo ng mga ganyan, nagpa-party-party siya with girls. May magagawa pa ba siya? Walay na. Kasi nga, lusyang na. Hindi, inano ko lang, reaksyonan ko lang kasi nakakatawa tong mga balitang ganito eh. Patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. Maraming beses ha. Sa kanya lang yan. Maraming beses pa po yan. Pero sa experience ni Kuya, 2 yung kasama niya. Kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team AC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang ko yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga story. Yan yung sinasabi natin eh. Noong nakaraan, Yusek Bernardo, Alcantara, deny. Under oath deny. And then, biglang, okay na, magsasabi na kami ng totoo. After, makausap sila ng DOJ. Tapos, ang mga binanggit nila, ito lang mga to. Villanueva, Escudero, itong Jinggoy, yan yung mga pangalan na binanggit nila. Sabi ko sa inyo, binanggit nila si Grace po. Binanggit nila si Binay o Nancy Binay. Pero wala naman, hindi naman kinasuhan. Di ba? So namimili. Ito yung sinasabi ni Cayetano, namimili ang ombudsman, ang DOJ, kung sino lang yung ipipick nila. Meron bang ebidensya laban sa mga tao na ito? Calabong Revilla, may ebidensya? Wala. Alam nyo ba na, yun nga yung sinasabi ko noon pa, itong Yusek Bernardo Alcantara na ito, umamin sila sa Senado. Tapos nag-restitute sila, nag-sorry sila ng mga ninakaw nila. Kung ano yung sinumpaan nilang salaysay sa Senado, ayon kay Tano, 4 na beses na silang nagpalit ng kanilang mga testimonya. So wala silang kredibilidad. So basically, yung sinumpaan nilang salaysay dito sa Senado at ngayon diyan sa Sandigan Bayan, iba na. Ibang-iba na. Pero nagstay pa rin sila doon sa mga gusto nilang kasuhan para gipitin itong minority pa noon sila Alan Peter Cayetano. So ngayon ayaw na nilang i-push, ayaw na nilang i-extend yung hearing kasi nga marami pang lalabas. Hindi lang itong mga tao na to, no, nakuha na nila, na-target na nila itong mga tao na ito, kahit na ayaw sa kalooban ni Ping Lacson, dahil yan ang utos sa kanya, dahil aso na siya, ginawa niya, hanggang dun na lang tayo. Kaya ayaw na nilang ituloy Kaya ngayon, ito yung ginagawa nila. Si Chavit Singson gusto magpunta dyan, yan punta. Ito, yung mga 18 Marines, hindi nagpunta. Si Guteza, nabili na nila. Tapos, yung Martin Romualdez, hindi nila pinapatawag.
O ngayon, ang magpapatawag kay Martin Romualdez, si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, aso ni Martin yan. Kung matatandaan ninyo, di ba, nagtaas ng presyo ng itlog. Dalawa sila nagpunta ng Qmart. Tinitingnan nila yung mga itlog na ganun. Dalawa silang laging magkasama no, pupunta sa mga palengke, tinitingnan nila yung mga yung mga paninda, kung tumaas, yung bigas, inaamoy-amoy nila, di ba? Aso. Yan eh. Tsaka, kaya nga siya nailagay na congressman. Hindi naman siya dapat talaga magka-qualify as congressman si Erwin Tulfo dahil nga Amerikano siya eh. Hindi nga siya na-confirm as DSWD secretary dahil Amerikano siya. Tapos ngayon, ginawa mo siyang congressman. So, sino ang pinagkakautangan niya ng loob kaya siya naging congressman? Si Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Dahil walang nagreklamo nung inilagay siya doon eh. O ngayon naging senador pa siya. So kanino siya ngayon tatanaw ng utang na loob? Sa mga Duterte o doon sa naglagay sa kanya sa pwesto? Kasi hindi naman siya natulungan ng mga Duterte na mailagay sa Congress, na mailagay sa DSWD o kung sa kung anumang posisyon kasi nga Amerikano siya. O nakatulong sa kanya ng malaki. Kaya kahit na Duterte supporter siya noon, the fact na itong Martin Romualdez at Bongbong ang naglagay sa kanya dyan sa Congress and eventually napunta na siya dito sa Senate, pagtatanggol niya na yung mga yan, si Bongbong at saka yan si Martin Romualdez, tama? O paano mo ipakukulong yung mga magnanakaw kung mismong kasama mo sa party list na yung Eric Yap ba yun, kasama mo sa party list, putang ina yan, magnanakaw sa Kaban ng Bayan. Hindi mo kinasuhan, hindi mo pinakulong, hindi mo tinabla, kinaibigan mo pa yung campaign funds mo, 120 million ba yung galing diyan sa mga kumpanya na pag-aari ng mga Yap na yan na naka-freeze na yung assets dahil mga magnanakaw sa Pilipinas at nung panahon pa ni Pangulong Duterte, ni-expose niya na yung mga pangalan na yan. So paano tayo maniniwala na ito si Erwin Tulfo ay magiging magaling na investigador? Kung siya mismo sangkot, di ba? Paano mo nga naman ipapatawag itong 18 Marines kung putang ina kayo yung mga sasabihin yan? O ngayon, nagre-reklamo sila. Nung una kasama sila Ligarda, kasama si ganito, kasama si ganyan di ba? Bakit hindi di sana nagpunta ka diyan tapos tinanong mo sila. Di ba? Sana nagpunta sila, sinama mo sila ngayon ganito. Ito sa totoo lang kung halimbawa, ito sa akin lang pwedeng mali ako. Kung halimbawa, nung mga presko nila kasama si Ligarda, pero dyan sa sinumpaan nila sa Senado, hindi na kasama si Ligarda, sino susundin natin? Yung nasa Senado na under oath sila o yung chismis pa lang yun, papapreskon sila. Maniniwala tayo dito. So kung sa affidavit na pinasa nila dyan sa Senado, wala si Loren Ligarda, pumunta ka ngayon, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, pumunta kayo dyan. Tapos tanongin nyo sila, sa mga preskon nyo, may mga, si Loren Ligarda nandun Bakit hindi nyo kini-question ngayon dito? Dito nyo ngayon tanongin. Para malaman natin. Hindi naman natin sinasabi itong 18 Marines na ito, sasabi ito ng totoo Pwedeng nabayaran nga talaga sila, pwedeng hindi. O nagsasabi sila ng totoo, pwedeng hindi. Pwedeng ginagamit lang sila, pwedeng hindi. Lahat yan posible, kaya nga may hearing para malaman nyo kung totoo o hindi. Pumunta kayo dyan. Hindi magkakanda kayo ng hearing nyo na kayo may control tapos papatawag nyo yung mga tao lang na gusto nyong ipatawag. Wala yun. Wala kakwenta-kwenta yun. Yeah. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ng Malacanang yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo. Yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. 2022, and they took office June 30. So, hindi pa siguro naman ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So, August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So, we're talking about... Imagine, 2 buwan pa lang may delivery na. Ngayon, hindi pa appropriations chairman si Saldico, naghahatid na sila ng pera. Kanino manggagaling yun? Di kay Bongbong o kaya kay Martin Romualdez.
Tingnan nyo. Lolokohan pa tayo rito. Mga walang hiya kayo. Corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga no that people will continue to help us point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabalitaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga nakaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Yan, o yan na. Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, sino pa man, sila rin. Buti pa yung isang senador, si Pusang Ina, yung matandang senador na walang pinagkatandaan. Kaya pala galit na galit kay galit na galit kay Kiko Barsaga nung sinabi ni Kiko Barsaga na mga buhaya yung mga congressman kasi sangkot din pala siya. Siyempre magdi-deny siya. I vehemently deny. Alam nga naman umaming ka. Punta ka dyan sa Bilibid. Punta ka dyan sa mga city jail. Tanungin mo yung mga dyan, yung mga nakakulong dyan kung may kasalanan sila. Lahat sasabihin nila wala. Wala kaming kasalanan. Set up lang yan. Wala. Ganun ang mga kriminal. Walang aamin ng kriminal. Maniwala kayo. Ayan. O maraming salamat sa inyong panonood. Ang haba na naman ito. Siguro naman. May raraos na nito yung mga ninyo, mga trabaho ninyo, lalo na yung mga OFW. Kung nagustuhan mo to, i-like mo, i-share mo, at magpakulay ka naman. Ngayayat na ako. Maraming salamat mga bossing, mga banateros, mabuhay ang bayang Pilipinas. Laban lang tayo, kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at